Good morning, ka-coffee! Pilipinas, magandang araw po sa inyo. Ay, sikat pa ba si Anjo Eliana? Ano pangalan niya? Aljo? Anjo Eliana? Tama ba? Aljo? Teka, check ko. Sikat ba yan? Pero alam ko, sikat yan. Noon. Pero ngayon, laos na. Anjo. Hindi, Anjo. A-N-J-O, no? Anjo Eliana. Noon, sikat. Hindi ba gano'n kasikat, no? In a way, popular, no? Pero ngayon, laos na. Sinubukang pumasok sa politika, bigo. Wait lang, ang tanong dyan, may nagawa na ba yan? May nagawa na ba yan sa mga kababayan natin? Nakatulong na ba yan sa mga kababayan natin ngayon? O nakakatulong pa ba ngayon yan? Bakit ang ingay? Bakit walang paninindigan itong Anjo Eliana? Nang una, tinakot mo si Tito Sen na ibubulgar mo yung mga eskabetse niya. Di ba? Nag-trending yan eh. A few days after, binawi mo yung statement mo. Sabi mo, joke lang. Bakit? Natakot ka. Kakasuhan ka raw kasi. Nung natakot, binawi yung statement. Nasaan ang integrity dyan, sir? Nasaan ang pananagutan dyan? Sorry, not pananagutan, no? Paninindigan. Wala kang paninindigan. O naggagawa ka lang ng ingay para ikaw ay pag-usapan. Pati ngayon si Presidente dinadamay mo. Ikaw na ngayon ang attack dog, ika nga eh. Another version ng attack dog na mga dilis. Malaki kubarsagang style nito ni Anjo Eliana. Kasi nga, laos na ito eh. May sinabi na naman siya. Ito nasa DZRH News. Hindi yan fake news ha. Chinek ko muna, dinouble check ko na. Oo nga no. Napakadaldal pala nitong Anjo Eliana sa presidente. Galit na galit sa gobyerno eh no. Ito. Sa panawagan ni Anjo Eliana na sumailalim si PBBM sa drug test. Sir, 2025 na oh. 2020, 2021 yan pa yung panawagan ninyo. Ginawa na po ng presidente yan bago mag-eleksyon. Nagpa-drug test na po yan. Pinakita pa ni Vic Rodriguez that time, kakampi pa siya ng presidente. Pinakita pa ni Vic Rodriguez, ginanyan niya pa yung resulta, negative. Ngayon, wala kayong ibang maibato, hinuhukay nyo yung mga lumang issue na na-resolve na. Hanggang ngayon, yan pa rin kayo, pa-drug test pa rin kayo. Oh. Tignan nyo to, oh. Guwapo eh, no? Pero may nagawa ka na ba? Panay ang ngiwi ng bibig nyo, Mr. President. Bastos. Napakabastos nitong Anjo Eliana. Pasensya na sa mga fan nito ha. Mga fan na nakikinig ha. Hindi ko to gusto ever since naman. Panay ang ngiwi po ng bibig nyo, Mr. President. Kumbinsido ang taong bayan na kayo ay gumagamit. Baka naman, Mr. President, na kayo ay magpapa-follicle drug test. PBBM, magpa-follicle drug test raw kayo. Oh. Sabi ng panawagan ng laos na celebrity. Former Parañaque Vice Mayor pala ito, si Anjo Eliana. Kumusta ang performance niya dyan? Bakit hindi nagtagal? Hindi gusto ng tao? Sir, hindi ka naman pala gusto ng tao dyan eh. Oh. Sumagot si Attorney Claire. Nabasahin natin yung response si Attorney Claire. Who are you? Tama, sino? Sikat ka ba? Relevant ka pa ba? Laos ka na eh. Anyway, regardless kung laos ka o hindi, kasi karapatan mo naman yan. Pero sino ka? Look who's talking. Sino ka to demand for that? Anong personality mo para mag-demand sa presidente, sa pinakamataas na leader ng bansa, na magpa-hair follicle test? Bakit? Bakit kailangan ba yan? Para saan? Dahil adik ang presidente? Pinatunayan na sa inyo eh. Tanungin ninyo si Vic Rodriguez. Si Vic Rodriguez na mismo ang nagsabi. Diba? Sinabi na mismo ni Vic Rodriguez yan. Negative. Wait lang, charge ko yung cellphone ko. Oh. Bakit di kayo makamove on? Ano gusto nyo mangyari? Hindi ka papansinin ng Pangulo kasi sino ka ba? Yan ba ang panawagan ng taong bayan o panawagan mo lang? Diba? Dead ba kayo sa presidente? Bakit? Sino ka ba? IDDS ka eh. Dilis ka eh. Ano bang motibo mo? Siraan ang presidente. Para kapag sirang-sira ang presidente, ang taong bayan, magrarally, magsisisigaw, patatalsikin sa gobyerno, patatalsikin sa pwesto si PBBM. Para ano? Para si Sara ang umupo. Yun yung motibo nyo. Nabubulgar kayo. Hoy, Anjo Eliana, nangyari sa'yo?
O ito pa, wala ka namang integrity eh. Daldal ka pa ng daldal dyan. O, nasa TNT oh. Sinasabi niya oh, pinakamalinis na Pangulo si PBBM daw. Sabi niya ha, pinakamalinis na Pangulo kasi laging hugas kamay. Bastos din ang bibig nito eh, no? Nitong Anjo Eliana, pinakamalinis daw na presidente dahil laging hugas kamay. Sir, maya ka naman. Maya ka naman kahit jutay lang. Maya ka naman kahit konti para sabihin na laging naguhugas kamay ang presidente. Saan mo hinuhugot yung kasinungalingan mong yan? Humakot ng reaksyon ang sarkastikong pahayag ng aktor na si Anjo Eliana na si Pangulong Bongbong Marcos ang pinakamalinis na Pangulo sa kasaysayan ng Pilipinas. Bastos talaga ito, no? Sabi niya, PBBM, saludo po ako sa iyo. Ikaw ang pinakamalinis na presidente sa history ng Pilipinas at sa mundo. Ikaw ang pinakamalinis. Bakit ka mo? Lagi kang naguhugas kamay, sabi ni Anjo Eliana sa kanyang video post. Wow ha? Eh di wow. Saan siya naghugas kamay? Lagi daw ha, hindi isang beses ha, kundi lagi naguhugas kamay ang presidente. Wait lang. Para naging tao pala ito ni Robin Padilla. Si Robin Padilla ba yan? Naging tao niya dyan sa Senado? Jingo Estrada. Basta naging employee yan dyan sa Senado. May nagawa ka ba? Anong nagawa mo? Bukod sa pagpapatawa na hindi naman nakakatawa, nakatulong ka ba sa taong bayan? Even dyan sa Paranaque man lang, nakatulong ka ba dyan? Tapos yan ang sasabihin mo? Cheap. Ano yung commercial ng Safeguard? 99% na germs. Hugas kamay, Mr. President, sabi niya. Hindi rin nagatubiling direktahing hamunin ng aktor ang Pangulo na kumilos at magsalita ukol sa mga kinahaharap na issue ng pamahalaan. Bakit? Hindi ba nagsasalita ang Presidente? Nagsasalita siya. Pero hindi lahat ng bagay kayang dapat niyang patulan gaya mo. May klase ang Presidente. Hindi every time na magsasalita si Kiko Barsaga, hindi every time na magsasalita ka, magsasalita si Maharlika, magsasalita yung mga DDS vloggers, papatulan ng Presidente. Hindi ganyan kababa ang Presidente. Si Yussi Claire more than enough. More than enough. Si Yussi Claire na tagapagsalita ng Presidente. Tapos hamunin mo ang Presidente na magsalita ka sa mga isyu ng lipunan, mga isyu ng pamahalaan. Excuse me. Manood ka ng balita. Meron ka pang ilang oras, ilang araw, ilang linggo para baguhin ang style mo. Wow, kapal na mukha talaga nito. Magsalita ka naman. Magpakulong ka. Ayaw talaga eh, no? Parang wala akong kinalaman dyan. Yan daw ang gustong laging palabasin ng Presidente. Ibinunyag pa ni Anjo ang tila kawalan ng pananagutan ni Marcos Jr. sa mga isyong bumabalot sa kanyang administrasyon, lalo na sa usapin ng korupsyon at paggamit ng intelligence funds. Anjo, sabihin mo yan kay Inday Sara Lustay Duterte. Bakit niya winaldas ang confidential funds? Huwag mo na idamay ang Presidente dahil wala nakikita ng mga kalokohan gaya ng ginawa ni Sara Duterte. Sinabi nga ni Chavit Singson, pwede ba namang walang alam yung Presidente sa mga nakawan? Totoo naman. You have all the intelligence funds. Ikaw lang ang may intelligence funds na ganyan kalaki. Correct. Tama ka. Pwede bang walang alam ang Presidente dyan? Tama ka. May alam ang Presidente. Kaya niya nga binulgar eh. Eng-eng ka ba? Kaya niya binulgar itong talamak na nakawan sa flood control projects at ang iba pa dahil alam niya. Si Digong ganun din. Alam niya pero wala siyang ginawa. O bumabalik sa inyo yung statement na yan. Pwede daw bang walang alam ang Presidente dyan? Alam niya yan. Kaya nga nagbulgar eh. Kung hindi na alam yan, hindi magbubulgar yan. Mahiya kayo. Mahiya kayo sa ginagawa ninyo. Don't tell me hindi mo alam kung sino ang mga nagnanakaw. Hindi maganda kasi yon, Mr. President. Sasabihin mong, hindi ko alam, wala akong pakialam siya. Nagaano siya eh, naghuhugas kamay. Panay safeguard, dagdag pa niya. Sabi ni Anjo Eliana. Sabi mo hugas kamay, sir. Anjo, anong sinasabi mo hugas kamay? Tinan mo, feeling ko gagantihan tong Anjo. Hindi na Presidente kung sino man makaisip sa kanya. Tinan mo, hindi siya umubra kay Tito Sen eh. Saan na ba yun? Binakbakan niya si Tito Sen. Kasi si Tito Sen napalitan si Chis Escudero, remember? Si Chis Escudero, sino ba yan? Kampon ng mga Duterte yan. Inapalitan ng hindi kampon ng mga Duterte, kaya binabakbakan nila si Tito Sen. Sinisiraan nila ang reputasyon. O sige, may escabeche daw. Alam mo, Anjo,
Kung ikaw talaga seryoso dyan, na ibubulgar mo yung escabeche niya, bakit kailangan mo pa mag-warning? Kailangan mo pa magpasintabi? Bakit? Naghihintay ka ng kapalit? Naghihintay ka na aregluhin ka? Ganon yun Tinatakot mo si Tito Sen. O sasabihin ko yung escabeche mo simula 2013. Bakit di mo pa sabihin? Para magpa-areglo. Kung inareglo yan o hindi, pero I don't think papatulan siya ni Tito Sen. Hindi nagsalita. Bakit natin papalutan yung chismoso na yan? Papatulan yung chismoso na yan. Kinabukasan, joke lang daw. Ay, joke lang. Ay, nakakahiya naman itong si Anjo Iliana. Hay nako, sige. I-komento po ka-coffee ang inyong mga gustong sabihin dito sa laos na artista na to, na hindi naman kagalingan. Pasensya na kayo, bibihira ako umatake sa mga personal character ng individual, pero pikon ako dito kay Anjo Iliana Kala mo naman sikat, kala mo naman magaling, tapos ganyan nabibiray ng presidente, nababasusin ng presidente. Hindi deserve ng presidente yung style ni Anjo Iliana ng pambabastos. Anyway, sige, i-komento po ang mga nais ninyo sabihin, lagay dyan sa comment section para mabasa po na iba natin mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook, please like and follow, YouTube, subscribe, TikTok, subscribe na rin po kayo at magkita-kita tayo sa aking susunod na episode. Paalam po sa inyo. Bye-bye.